Yes, Kaya attorney. pinanindigan ko yung sinabi ko, pinost ko, Kuya Dan, mga kababayan, hindi si Inday Sara ang nanlinlang sa mga Marcos. Ang mga Marcos ang nanlinlang kay Inday Sara. In fact, nung kampanya, ramdam na ramdam ko na ayaw ni Lisa Marcos kay Inday Sara. Hindi ba yan panlilinlang? Ha? Hindi ba yan panlilinlang? Na yung si Inday Sara was helping you with all honesty? Tapos kayo pala doon sa headquarters, ayaw nyo kay Inday Sara? Tapos ngayon, sasabihin ni Marcos na nalinlang siya ni Inday Sara. Nasa harap lang kita, sinuntok na kita. Glenn, sabi ni Digong, bright ka raw talaga. Sabi ko, bakit po? Kasi bakit sabi ni Presidente, bright daw ako? Oh, smart. Smart ang sinabi niya. You're smart. Sabi niya, smart talaga si Glenn Chong. Sabi daw ni Presidente Duterte. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi kasi siya tumakbo. Kasi kung tumakbo si Glenn, then he would be inconsistent sa kanya mga sinasabi na dinaya ni Lisa Marcos ang eleksyon pabor kay Bongbong Marcos, which is correct. Attorney, marami po yung nagulat at inabangan po namin kayo sa Manila Hotel at bakit daw po, unang tanong ko, maraming nagtatanong po, bakit daw po nawala at hindi tumakbo po si Attorney Glenn Chong bilang senador, attorney? Nang nag-file po si Attorney Vic ng kanyang Certificate of Candidacy, bago nun, isang linggo bago nag-file siya, nag-meeting po kaming dalawa. At sinabi ko sa kanya na hindi talaga ako tatakbo. I would rather support him. And I've been very vocal about it. Kaya una kong nilatag to. Gusto kong sumuporta kay Atty. Vic Rodriguez for Senator. Tapos, noong Tuesday, actually pumunta ako ng Manila Hotel. Hindi tayo nagkita. Pumunta ako doon. Maraming nag-interview sa akin doon, maraming kumakamay and maraming nag-expect na mag-file ako. Sabi ko, hindi ako mag-file. I'm here for Vic Rodriguez. I'd rather make that very clear. Tapos, kininto ko lang to answer your question, Kuya Dan. Nang pagkagabi, nag-dinner po kami ni Atty. Vic, dumating si Kapsec Juni Basco. A person I respect so much. Tapos nung kaming dalawa na lang ni Kapsec, sabi niya, Glenn, sabi ni Digong, bright ka raw talaga. Sabi ko, bakit po? Kasi bakit sabi ni Presidente, bright daw ako? Oh, smart. Smart ang sinabi niya. You're smart. Sabi niya, smart talaga si Glenn Chong. Sabi daw ni Presidente Duterte. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi kasi siya tumakbo. Kasi kung tumakbo si Glenn, then he would be inconsistent sa kanya mga sinasabi na dinaya ni Lisa Marcos ang eleksyon pabor kay Bongbong Marcos, which is correct. So, yun ang sinabi ni President Duterte. Si Glenn is very smart kasi hindi siya tumakbo. Kasi kung tumakbo siya, he would be very inconsistent doon sa mga sinasabi niya sa may isog rallies, which is correct. That's one of the reasons why hindi ako pwedeng tumakbo. Dahil bukang bibig ko yan eh. Sa lahat ng maisog rally, sa lahat ng TOPS Forum na sinasabi ko na pinaninindigan ko na dinaya ni Lisa Marcos ang mandato ni Bongbong Marcos sa pakikipagkonsabahan sa Smartmatic. Although hindi na si Smartmatic na yun ang nagpapatakbo ng halalan, hindi ako naniniwala na walang control si Lisa Marcos. Kaya nung nandun ako sa Manila Hotel, ang tanong nila, bakit hindi ka tumakbo? Sabi ko, ang magbibilang ng boto ngayon ay si Lisa Marcos. Kasi hindi naman ako naniniwala na mananalo si Miro na walang basbas ni Lisa Marcos. Kontrolado niya ang lahat ng ahensya, lahat ng galamay ng gobyerno, kontrolado ng bruhang yan. So, effectively si Lisa Marcos ang magbibilang ng boto, sinabi ko sa inyong lahat mga kababayan na gusto kong sampalin si Lisa Marcos. Kung bibilangan niya ang boto, tatalunin niya ako. Di ako yung unang masampal ni Lisa Marcos, halip na ako makaunang sampal sa kanya. So, these are the reasons why na hindi ako nag-file ng Certificate of Candidacy. Pangatlo, connected lahat yan ha. Connected lahat to. Una, I would be very inconsistent sa lahat ng mga sinasabi ko.
Kaya nga sabi ni President Duterte, I'm smart. Pangalawa, gusto kong sampalin si Lisa Marcos. Pero kung tatakbo ako na siyang magbibilang ng boto, ako ang unang masampal at mapapahiya. Okay. Pangatlo, gusto kong sampalin si Lisa Marcos kaya gusto kong hulihin yung dayaan nila ngayon sa 2025. Makakuha ako ng ebidensya para masampal ko yan sa mukha, sa makapal na mukha ni Lisa Marcos. And then pang-apat, I am not dying exactly to hold public office. Gusto kong ipakita yan sa inyong lahat, mga kababayan. Pwede kong isantabi yung personal kong ambisyon. Pwede kong, I can tell myself, wait, it's not your time. I can do that. Hindi ako makikipagkarerahan dyan sa iba. Because I believe na itong mga rason ko not to run is more important. Ito yung mahalaga para sa akin. I have always stand for consistency sa lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ako tulad ng ibang gobernador dyan na pabor kay President Duterte, pabor sa taong bayan dati. Ngayon, baligtad na, nandun na kay Marcos. Yung ibang vlogger din dyan, pabor sa atin dati. Ngayon, nandun na sa kabila. I'm not like that. I have always maintained my consistency ever since. Kuya Dan. So, Attorney, ito pa, at ito kasi nakasama ko po ito mga kabayan si Attorney Glenn Chong. Nalala nyo, nung nasa Comelec tayo, 3 times yun na nag-file po kayo. At sir, meron ba kinalaman dito ang Smartmatic sa Miro? Sa pagkakaalam po nyo, para mapaliwanagan po ang taong bayan at para bantayan po itong parating na halalan, midterm election na attorney? As far as I know, Kuya Dan, hindi yata napasok ni Smartmatic ang Miro. Kasi even up to the last minute, even ngayon, ginagamit pa rin ni Smartmatic si dating Congressman Edgar Erice, di ba? Si Erice yung nag-file, di ba? Pagkatapos ng filing yata yun ng Certificate of Candidacy, may banta na naman si Congressman Erice na filean niya ng impeachment complaint si George Garcia, di ba? Sinabi niya yan, pa-filean niya ng impeachment si George Garcia. And by all intents and purposes, I would encourage Edgar Erice to impeach o file ng impeachment complaint si George Garcia. Dahil in the first place, wala talaga kung katiwa-tiwala sa taong yan. I would make it very clear for the record and in public, wala akong katiwa-tiwala kay George Garcia. Isa yan sa mga kakunsabo ni Lisa Marcos doon sa meeting ng Smartmatic. I believe that. Kaya siya ang tinalaga dyan, pero pinantayan din siya ng tao ni Lisa Marcos as executive assistant. So wala akong katiwa-tiwala kay George Garcia. At lahat ng eleksyon sa ilalim ni George Garcia can never be trusted. So, for all intents and purposes, kung mag-file si Congressman Erice, dating Congressman Erice ng impeachment complaint, go ahead. Because George Garcia deserves to be removed from the COMELEC and from our elections. Pero, tingnan din natin yung motibo ni Congressman Erice, former Congressman Erice. Ito yung part ng demolition job ni Smartmatic dito sa Miro at kay Garcia. Kasi si Smartmatic naniniwala na si Garcia at si Miro magkakonsabo. At gustong bawiin ni Smartmatic yung kontrata ni Miro even up to this late stage. So hindi nawawala ng pag-asa si Smartmatic. So in that regard, si Miro at si Smartmatic, hindi yan sila magkasabwat. Ang paniniwala ni Smartmatic, magkasabwat si Miro at si George Garcia. Kaya nga sabi ni Smartmatic, di ba binuking ni Smartmatic 1 bilyong piso dumaan sa mga foreign accounts, offshore accounts ni George Garcia. And in that regard, kung chairman ka ng COMELEC at may mabigat na paratang laban sa iyo, sa integridad mo, bumitiw ka to preserve the integrity of the elections, which George Garcia has not done. So si Smartmatic patuloy yan because Smartmatic cannot afford na mawala yung Pilipinas sa kanila. Ito yung bread and butter ng Smartmatic. Marami sa tunito nila ng pera ang kinita nila sa pandaraya. And which I believe will also be or what will happen in 2025 under the auspices of Lisa Marcos.
Okay. Attorney, sinabi niyo po, attorney, na dahil hindi po kayo tumakbo para doon sa credibility niyo kasi marami pong bulong-bulungan noon, even me, hindi ko lang masabi sa inyo, hindi ko lang tinawagan na sinasabi nila na ginagamit lang ni Attorney Glenn. Totoo ha, prangkahan ako dito, ayoko ho ng taguan. Hindi ko lang kayo nakausap ng personal. Hindi ko na babanggitin kung sino tong personal na to na dating congressman na ang sabi niya alam mo sabi niya na etong si Glenn Chong ginagamit lang yung maisog dahil may planong tumakbo senador. Ngayon, medyo napahiya po sila dahil hindi po kayo tumakbo. Ano po masasabi ko niya? Tapos sabi ko sa inyo. Okay, alam ko may mga congressman diyan. Ang iba mga kakilala ko 'yan, mga kasama ko 'yan. Akala siguro nila katulad nila ako. I'd make it very clear mga kababayan, hindi ako politiko. Nung tumakbo po ako as congressman ng Biliran, para po sa inyong kaalaman talaga lahat, wala po akong intensyon na tumakbong congressman in the first place noong 2007. Far from it. I like my life dati. Nag-workout ako sa gabi, nagda-drive ako ng sarili kong sasakyan, walang nagbabantay sa akin, walang nag-i-interest sa buhay ko. It was a very private life, a privileged life. I like it, I love it. And then, bigla na lang, yung dating governor namin, si Attorney Danilo Parilla, binaril po siya sa likod ng ulo sa harap ng kanyang asawa. Si Governor Danilo Parilla, siya po yung gobernador ng Biliran dati. And then, sumakay po siya ng barko, nung dumaong po sa Cebu, September 6, 2006 or September 7, 2006. Nung dumaong po yung barko, pababa na po si Governor Parilla, binaril po siya sa likod ng ulo sa harap ng kanyang asawa. Ang bumaril ay bodyguard ng kalaban niya na congressman at that time sa Biliran, si Congressman Espina. So si Espina yung gobernador, si Espina ang tatay ang congressman, ang anak gobernador, ang isang anak mayor ng Cabecera, yung isang anak mayor ng pangalawang malaking towns. Everything was controlled by the Espina family even now na nawala ako dyan. So kontrolado nila lahat yung probinsya namin. And I just did not know. After 3 days, of course, nung pines lang siya, lahat kami tahimik. Pero kasama ko si Governor Parilla sa College of Law ng aming at that time Naval Institute of Technology. Ito yung institution of higher learning namin doon, may College of Law kami. So si Governor Parilla tsaka ako, pareho kaming professor doon. Nagtuturo ako dati. I was a teacher. Yung ayaw nilang subject, yun ang binibigay sa akin. Yung negotiable instruments law, which is a very bland, dry subject, and taxation. So yung ayaw ng mga ibang abogado, yun ang nahuhulog sa akin. So yun yung subjects na tinuturo ko. So after that, ito yung eskwelahan na ginawa kong university when I became congressman. So at first, nung pinatay siya, tahimik kami lahat. And then, yung tatay ko naman supporter ni Espina eh. Magkaibigan sila eh. Yung pamilya ko supporter ni Espina. And then I just did not know. I don't know, Kuya Dan, mga kababayan. I was just in my office. May ginagawa ako nun sa laptop ko. And then, bigla kong binitawan yung ballpen ko. May sinusulat ako. Tapos I was also typing. Then binitawan ko yung ballpen ko. Bumaba ako. I met my father and sinabi niya, saan ka pupunta? Ang sagot ko, pupunta ako doon sa radyo kung saan ang kaibigan mo nandoon, si Attorney Velasquez. So nung nandun ako sa radyo, tinira ko na sa Espina. That was the first time they heard me fight against a very powerful political family. Just like now, hindi ako takot kay Marcos. Hindi rin takot kay Espina. Remember yung isla ng Biliran, kontrolado ng mga Espina. Lahat sila nasa posisyon. Walang oposisyon doon. Bigla lang akong lumabas. I did not know. I could not even explain it to myself. Kinontra ko siya. And Kuya Dan, mga kababayan, si Jerry Espina, nagkonsehal yun dito sa Manila. Member yun ng Batasang Pambansa. He was a tri-media. Yun ang palagi niyang pinagmamalaki. Tri-media. Sumusulat sa newspaper, radio, and TV. Yun, tri-media.
Pero hindi po ako nagmamayabang sa inyo, Kuya Dan, mga kababayan. Nag-aaway po kami sa radyo at that time. September 10, nagsimula ako. Everyday siya sa radyo. Everyday, 1 hour. Ako once a week lang, 1 hour. By October 22, nag-announce si Espina, titigil na ako sa pagraradyo. From that time on, ako na lang ang natira sa radyo. Panalo ako. So, ang ibig kong sabihin mga kababayan, hindi ko pinaplano ang tinatahak kong landas. Hindi ko, I am not actively preparing to run. Wala akong intensyon na ganun. So yung mga, kaya nga sabi ko, hindi ako politiko. I was a fighter then, I am a fighter now. And I will continue to be a fighter. And the good thing is, I side with the people. Yun lang. Alam ng Diyos ko ano nasa puso ko. I have been a fighter then, a fighter for many years. I will be a fighter until I die. So, yung mga congressman na ganyan, nasasabihin nila, nagsasalita lang yan sa maisog dahil gusto niyan tumakbo. I can prove you wrong. At siyempre, mapapahiya talaga kayo. Kasi hindi ko personal yan na ambisyon. Hindi ko binabalak yan. Hindi ko pinaplano yan. Kung saan ako ilalagay ng Diyos, kung saan ako maswak, ay di doon ako. I let my God guide me where I will be. Kaya nga sinasabi ko, it's not my time. And I will not insist on something that mananalo lang, mapapatunayan lang ng mga detractors ko na tama sila. Oh. Kuya Dan? Attorney, alam ko, attorney, tanong ko lang po ito. Alam ko, eksperto po kayo dito. Itong parating na midterm election ay Miro ang gagamitin po natin. Mabalik ko lang po dito sa usaping midterm election. Yes. Sir, any candidate or any, for example, yung mga partido, meron po bang mag-witness o representante sa pagka-transmit ng mga records doon from the polling precinct, papunta ho dyan sa COMELEC, papunta ho sa canvassing? Meron po bang ganun na mangyayari dito, attorney? It's the same. It's the same. Actually, Kuya Dan, mga kababayan, ang batas naman na sinusunod ng COMELEC ay ang Republic Act 9369 in relation to Batas Pambansa bilang 881. Ito yung Omnibus Election Code. Yung eleksyon naman natin, yung transmission ng resulta is ladderized. So, it's the same. Kahit Miro pa yan ang nagpapatakbo, it will still be the same procedure nung si Smartmatic ang nagpapatakbo. Ang difference lang talaga is yung makina. Magkaiba. Iba yung sa Smartmatic. Yung sa Smartmatic, OMR lang yun, Optical Mark Reader. It's an obsolete technology. Itong kay Miro, it's a dual technology. Dalawang technology in one machine. OMR, Optical Mark Reader, saka yung isa, DRE or Direct Recording Electronic. Ito yung touchscreen. So, mas advanced actually itong sa Miro in terms of technology. Pero basically, yung pagpapadala ng resulta would still follow the same procedure. Magta-transmit yung makina sa Board of Election, Municipal Board of Canvassers dun sa munisipyo. Then isang copy sa COMELEC, then isang copy sa Transparency Server. And then from there on, iaakyat yan sa National Board of Canvassers. So ladderized kasi para siyang ladder eh. So it's basically the same procedure. So, and I suppose, yung bawat makina, meron din yung audit log. Just like before. Kasi sa Smartmatic, sa audit log naman natin nahuli yung kanilang dayaan eh. Attorney, ano po magiging mission niyo po ngayon na hindi po kayo tumakbo at kilalang-kilala po kayo sa pagbabantay dito sa COMELEC? Ano naman po ang aasahan ng taong bayan ngayon kay Attorney Glenn Chong? Dahil nung nakaraan, nakita po namin kung gaano po kayo kasigasig na ipinaglaban po yung pong na mawala po ang Smartmatic. Dito naman po ngayon sa midterm election, ano naman po ang aasahan po nila sa isang Attorney Glenn Chong na gusto po ninyo na maging patas at parehas po ang darating na midterm election, Attorney? Kuya Dan, isegue ko lang ng konti ha. I have fought Smartmatic for 14 years. Mula 2010 hanggang 2024 na nawala na talaga sila. Walang naniniwala sa akin na mawawala sila o matatalo sila. But eventually,
na-disqualify talaga ang Smartmatic, although it was not really expected. Pero I believe na ang nakapa-disqualify talaga sa Smartmatic, yung affidavit ko na binuking ko si Lisa Marcos na naging at Smartmatic kasi wala silang isasagot sa akin except to disprove me. And the only way to disprove me is tanggalin si Smartmatic, and that's exactly what happened. Now, eto ngayon, sa 2025, meron ko mga kandidatong gusto kong proteksyonan yung boto nila. I cannot stretch myself too thinly across the country. For one, for national office, that is Vic Rodriguez. I committed to him na within my means, na kaya ko, I will do my best to protect your vote sa kaya ko lang. And then the other one, of course, si Tita Neni Amago. Si Tita Neni is running for congressman sa 1st District of Leyte. Ang kalaban po niya si Tambaloslos. No? So, ito yung dalawa so far. Ito yung dalawa na I have committed myself to help. So, isang national, isang local. Local kasi yung congressman. So, of course, mabigat to. Mabigat ang laban ni Attorney Vic, but it is not insurmountable. It is not impossible for him to win. He will win. The other one is si Tita Neni. Mabigat din ang laban kasi si Tambaloslos ang kalaban. Pero, alam ko naman na mandadaya din itong Tambaloslos na to. Yung abogado niya palaging nandun sa meeting ng Smartmatic eh. Hindi ko lang pwedeng pangalanan kasi abogado ko rin yun. Pero alam ko nandoon. So si Tambaloslos mandaraya din yan. So I would expect he will do something this election para hindi talaga siya matalo. But remember, I can also campaign for Tita Neni. Kanina tinext ko nga lang siya kasi gusto niya akong gawing campaign manager eh. Nag-text si Tita Neni kung pwedeng gawin niya akong campaign manager. Ang sabi ko, Tita, I have committed myself na hulihin natin yung mga daya nila Lisa Marcos dito sa 2025. Kung mag-campaign manager pa po ako sa inyo, mas fit na po yung pagkatao ko, isa lang ng katawan ko. But I can go there, I can go to your district and campaign for you. So sabi ko, maghanap ka na lang siguro ng taong makafocus dyan. Basta ako, I promise, I will go there to campaign for you. So ito yung dalawang kandidato that I have committed myself to help. Yun. So, attorney, medyo lihis muna tayo ng konti kasi importante po itong mga katanungan dahil naging congressman po kayo. Gaano kahalaga itong midterm election na mga dati ho ay kung mawawala ho yung mga nakaposisyon at mapapalitan ng mga oposisyon, gaano po kalaki ang epekto po nito sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan, lalong-lalo na ho dito sa ngagba na presidente? Mahalaga na, well, for the president, hindi itong bangag ha, hindi ito si drug addict kasi hindi naman I don't recognize this drug addict as the president of the Philippines. Kasi nga, yung drug pusher niyang asawa, yun yung ang maniobra ng kanyang boto. So, for any president of the Philippines, kailangan makontrol mo yung House of Representatives at yung Senado to be able to push your legislative agenda. Diba? Kasi kahit sinong presidente, for example, kung ako yung presidente, ang focus ko, ekonomiya. Paano natin papalaguin ang ekonomiya? Paano tayo makapag-akit ng foreign direct investments to put up factories, businesses, jobs for people? But kailangan mo ng batas to set the legal framework. But para ma-push mo yan, kailangan mga tao mo, mga kaalyado mo yung nasa House of Representatives at sa Senado. So that's one, budget. Para smooth sailing yung budget mo. Hindi ibig sabihin smooth sailing sa pagnanakaw, kundi we can put the money of the people in worthwhile investments. Investments, capital outlays. Capital outlays because yan yung tutubo in the future. So, para smooth sailing yung legislative agenda mo, dahil dapat kaalyado mo yung majority ng House of Representatives at Senado. But in this context ngayon, sa panunungkulan ng mga drug addicts, yung drug addict na lalaki at yung drug pusher na babae, ang intention kasi nila is tanggalin si Inday Sara. They will impeach her. The more they need numbers in the House of Representatives and in the Senate of the Philippines. Kasi ang House of Representatives will be the one to initiate the articles of impeachment. Kung meron ka dyang sufficient number ng opposition, maaantala yung kanilang masamang palak laban kay Inday Sara.
Kung meron kang sufficient number sa Senado na mga opposition, hindi nila makukonvict si Inday Sara. Kahit paanong gagawin ni Tambaluslos dyan, moving heaven and earth, hanggang dun lang siya maghain ng articles of impeachment. Pero pagdating sa Senado, which will sit as the judge, the tribunal, pag kontrolado ng opposition yan, walang tsansa na matanggal si Inday Sara. Now, Kuya Dan, mga kababayan, mahalaga para sa mga bangag sa drug addict na Presidente Kuno at drug pusher na First Lady, and I don't mince words because that is what they really truly are. So, tatanggalin nila si Inday Sara by all means kasi sagabal yan si Inday Sara sa kanilang balak na manatili sa kapangyarihan for the rest of their lives. Kaya nga mga kababayan, ito yung pumasok talaga sa isip ko, basta Marcos, hindi mo talaga mapagkatiwalaan ng kapangyarihan. Basta Marcos, Marcos na pangalan. Ang tatay ganun, ang anak ito ngayon. Basta Marcos, hindi mo talaga mapagkatiwalaan ng kapangyarihan. Parang linta na didikit at didikit, uubusin ng dugo ng bawat Pilipino. So kaya gusto nilang tanggalin si Inday Sara para siguro gusto nilang maging parliamentary system. Yung tatay, mananatiling ceremonial president kasi ayaw naman niya magtrabaho, tamad naman yan. Droga lang ang alam niyan, cocaine lang ang alam ni Mr. Marcos Jr. Pwedeng ang anak ng maging prime minister. Si Tambaluslos muna tapos yung anak maging prime minister. Kontrolado tayong lahat ng mga hinayupak na ito. That's exactly what they want to achieve. Siguro now, hindi na nila magagawa yung impeachment kay Inday Sara because the 19th Congress ba to? I'm not sure if this is the 19th Congress, is patapos na. Patapos na yung 19th Congress. They will initiate that impeachment in the 20th Congress, in the next Congress after the 2025 midterm polls. Kaya yung midterm na elections, mahalagang mga kababayan. Bumoto tayo sa opposition. Piliin natin yung opposition. Attorney, ito importante po to. Kamakailan ay nagpahayag po at nabigyan po ng panayam itong bangag na presidente na tungkol po dito sa ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte na siya daw po ay nadismaya at na-deceive. Ano po ang masasabi niyo po dito? Bangag talaga. Opo, ano po ang inyo po masasabi dito? Unang sagot ko, Kuya Dan, nakahit-hit yata ng kukinto si Marcos Jr. Ito lang mga kababayan, take me as an example. Ako na lang. 6 na taon akong nagsilbi sa kanila. Katrabaho ko sila. Nakikita ko mga ginagawa nila. Nararamdaman ko yung intention nila sa taong bayan, sa bansa natin. But I have no reason na kumalas sa kanila at that time. Kasi hindi naman ako by nature traitor na tao. So napunta ako doon sa kanila because of my advocacy. Nalinisin natin yung election system natin para makaupo yung mga tamang lingkod bayan. Para at least naman ang taong bayan mabibiyayaan because dumaan ako dyan sa sistemang ganyan. Naging congressman ako, pinagsilbihan ko yung aking mga kababayan sa tamang paraan. In fact, walang magagawa ang gobyerno sa akin nung panahon pa ni Noynoy, kinontra ko siya. Wala silang magawa sa akin dahil wala naman akong ninakaw na kahit piso sa kaban ng bayan. So, that's why I'm brave to fight. Kasi wala akong ninakaw. May reputation, may yung ginawa ko sa aking mga kababayan sa giliran, pagsilbi ko sa kanila, will stand scrutiny. I'm sure about that. So, yun na nga mga kababayan, nagsilbi po ako sa kanila, gratis et amore. Walang bayad kahit piso. Over those years, 6 na taon, 2016 to 2022. Wala silang binayad sa akin kahit piso. Hindi ako humingi sa kanila ng pabor kahit minsan. Except lang nung pinatay si Richard Santillan. In recognition na nabuwis ang buhay ni Richard Santillan dahil sa kanila, nag-offer si Lisa Marcos ng security for me, 2. Sabi niya, ako na muna magbayad niyan sa security mo. Ilan ba kailangan mo? Sabi ko, 2.
Magkano? 30,000 a month. Okay, 60,000. Dinadaan niya sa account ko every month. Sabi niya, ilang bang buwan gusto mo? Sabi ko, kahit 6 na buwan lang. So, 6 months, she continued to pay that. Yun lang. Pero hindi yun binayad dahil nagsilbi ako. Binayad niya yun to protect me because namatay si Richard Santillan, ang personal aid ko, ang security ko dahil sa kanila. Dahil sa pagtistigo ko, pabor sa kanila. So, ni-recognize nila yan. Ni Lisa Marcos at ni Bongbong Marcos. At least, in that regard. Siguro hindi nakahit-hit ng cocaine yun. Kaya nag-offer. Tapos, eto na mga kababayan. Sa 6 na taon na nagsilbi ako, walang bayad kahit piso. Binenta ako kay Smartmatic. Sino ngayon ang manliling lang sa amin? Ha? Ayan naman yung affidavit ko eh. Sinumpaan ko yan. Oh, sinumpaan ko yan. And in fact, wala ni kahit sino ang may tapang na lumaban at kumontra sa affidavit na yan. Not even Mr. Marcos, the President of the Philippines ko. No? You see, mga kababayan, si Mr. Marcos ngayon ang nakaupo sa Malacanang. Although I do not recognize him as President, he assumes great powers. Ang dami ng kanyang kapangyarihan bilang Pangulo na nandyan nakaupo sa Malacanang. But he has never, wala siyang power to stop me. Wala siyang power na kontrahin yung sinabi ko because that's the truth. Oh. So ngayon, sino ang manliling lang sa amin, mga kababayan? Binenta ako kay Smartmatic and that's what I said in my affidavit. Yan ang sinabi ko. Figuratively speaking, pinagpalit niyo ako sa Smartmatic, binenta niyo ko, napakawalang hiya yung mag-asawang dalawa kayo. Bangag talaga kayo, napakawalang hiya niyo. 6 na taon ng buhay ko, ginugol ko sa inyo, tinulong ko sa inyo, nabuwis pa ang buhay ng taong pinagkakatiwalaan ko. Tapos ito yung ginawa nyo sa akin, binenta nyo ako kay Smartmatic, para akong basura na tinapon nyo. Ha? Sino ngayon ang manlilindang, mga kababayan? Kundi ba itong bangag na Marcos Jr. at yung drug pusher niyang asawa na si Lisa Marcos? Tapos sasabihin nyo, nalinlang kayo ni Inday Sara? My goodness. Kaya pinanindigan ko yung sinabi ko, pinost ko, Kuya Dan, mga kababayan. Hindi si Inday Sara ang nanlinlang sa mga Marcos. Ang mga Marcos ang nanlinlang kay Inday Sara. In fact, nung kampanya, ramdam na ramdam ko na ayaw ni Lisa Marcos kay Inday Sara. Hindi ba yan panlilinlang? Ha? Hindi ba yan panlilinlang? Na yung si Inday Sara was helping you with all honesty? Tapos kayo pala, doon sa headquarters, ayaw nyo kay Inday Sara? Ang ina nyo. Kaya mga kababayan, the living witness is me, Glenn Chong. 6 years, binuhos ko yung buhay ko, nabuwis yung buhay ni Richard Santillan dahil sa mga hinayupak na mga bangag na yan sa Malacanang. Si Lisa Marcos as drug pusher, si Bongbong Marcos as cocaine drug addict. Oh. Tapos ngayon, sasabihin ni Marcos na nalinlang siya ni Inday Sara. Nasa harap lang kita, sinuntok na kita.